Kakapasok lang, big karma ito. Grabe, Senado at Kongreso bumaligtad na. Junior Coca Claire, yari na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Politikang Pinas TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politikang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidilig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Good news po ang pag-usapan natin ngayon mga ka-DDS. Good news. Itong post ni Ed Alunan, sabi lang niya, magpakapon na lang kamo. Bakit? Isinare ni Ed Alunan ang post ng Philippine Star. Ito yung good news. Renewed impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte may face stiffer resistance in both chambers of Congress. According to Senator Sherwin Gatchalian, as pro-Duterte supporters among legislators have increased amid the raging controversy over anomalies in flood control projects. So, pasalamat tayo mga kapwa ko DDS. Answered prayers ito. Kasi sinasabi ng mga anti-Duterte forces, itong taong ito, 2026, is their last chance. Yan ang sinasabi ni ex-Senator Trillanes, yan ang sinasabi ni Ronald Llamas. Pag hindi nila na tanggal sa pwesto si VP Sara through impeachment, game over. Oo, tama yun. Kaya naman talaga pilit talaga nilang pinupukpok yung impeachment na yun ngayong 2026. Kasi nga, talagang alam naman natin na ito na lang yung huling pagkakataon nila na mai-impeach nila si VP Sara. O, di ba? Kaya nga kahit sabihin nating marami kang problemang nakikita sa paligid mo, pero sa isang tao ka lang nakatutok. Di ba? Kitang-kita naman, si VP Sara lang ang pinag-iinitan nila. Kumbaga para silang mga nakatapa-oho. Kumbaga sa kabayo, di ba? Para sila nakatapa-oho, nakadiretso lang ang tingin nila kay VP Sara. Oh. Kaya kahit ang daming anomalyang nangyayari sa bansa natin, hindi nila pinapansin. 'Di ba? Hindi sila nagsasayang ng oras. Hindi nila sinasayang ang oras dahil kapag nagsayang sila ng oras, wala na, hindi na sila makakaporma sa 2027. Alam naman natin yan eh. Kaya nga lahat ng klase ng kaso, ikinakaso na kay VP Sara eh. Baka pati pagtegi kay Rizal tsaka kay Bonifacio, pati kay Antonio Luna, bintang dyan eh. Diba? Oh. Kasi sa 2027 going to 2028, unstoppable na si VP Sara. Oo. Sa kanyang popularity and everything. Kaya they are doing their best. Itong mga anti-Duterte, this year dapat matanggal nila sa pwesto si VP Sara through impeachment. Ito, Sherwin Gatchalian from majority senador yan ha, majority. Siya nagsasabi. Narinig ko kapon si Senator Zubiri sa interview.
Very unpopular decision yan. Sabi niya, yung i-impeach mo si BP Sara. Oh, mga senador yan, ha? Hindi, sa totoo lang kasi, no, sa 2028 kasi, alam natin, di ba, eleksyon yan. Diyan sa mga senador na yan, maraming kakandidato uli dyan. Di ba? Maraming magtatapos ang termino dyan. Tapos, syempre, kakandidato uli yan. No? Sila kaya, kung ikaw may isip ka, kung may utak ang tao, alam mong si BP Sara malakas. O wag na tayong tumingin doon. Wag na tayong tumingin dahil alam naman natin talagang malakas. Tingnan na lang nila yung nangyari nung midterm election nung 2025. 'Di ba? Nakita naman nila. 'Di ba? Kitang-kita nila sa dalawang mata nila na lumagapak ang alyansa. Halos nga parang si Lito Lapid lang yung nakapasok. Kasi si Pia Cayetano, acceptable na yun. Kumbaga parang exempted na eh. Kumbaga, Cayetano kasi yan eh. Nandiyan si Peter Cayetano. Siyempre, marami pa rin natutuwa kay Peter Cayetano. Paano madadala din si Pia Cayetano? The rest, di ba? Wala na. Hindi na nakapasok. Si Villar, dati naman nandun sa alyansa. Saan nagpa-endorso? Kila BP Sara. Di ba? Si Amy kay BP Sara din. Ganun yun. Diba? Siyempre yung mga senador na yan, hindi mapupuro lang utak niyan. Alam nila kung sino yung malakas sa dalawa eh. Diba? Alam nila yan, hindi mga tanga yan. Hindi naman nila pwedeng sabihin, malakas si BBM. Hindi na paling ma-impeach si Sara Duterte, boboto ko impeachment yan. Malabong sabihin nila yon. Mahal nila karir nila, nalalaman nila yan. Kaya kung ikaw, mahal mo yung political career mo, sample na nga lang si Manang Amy. 'Di ba? Kung hindi siya sumama kay BP Sara uli at hindi siya nagpa-endorse uli kay BP Sara nung eleksyon, malamang ko hindi papasok si Senator Amy kahit sa 12 spot. Sigurado 'yun. 'Di ba? Kaya nga parang buzzer beater si Senator Amy, humabol siya. Kaya napunta siya sa top 12. 'Di ba? Pero kung napaaga-aga hindi siya nasama sa alyansa, maaga siyang sumama kay BP Sara, baka hindi lang top 12, hindi siya sa top 12 mapunta. Baka mamaya nasa top 7 siya, top 6, mga ganon. 'Di ba? Pero syempre, humabol siya, ganon mangyayari. So syempre, may isip yung mga senador na yan, hindi basta-basta magte-take the risk yan. 'Di ba? Alam nila yung magiging kapalit eh. Ramdam nila sa sarili nila yan. 'Di ba? Isang pirma mo, parang ang kapalit, political career mo. Ganon yun eh. Dito naman sa Kamara, sa Congress, ang daming nagsasabi na unang nagsabi na na-monitor ko si Congressman Abante. Malamig daw ang suporta ng mga nakakausap niyang administration congressman. Dahil wala rin daw walang kahinatnan ang impeachment na isasampa nila. Sino pa? Si Congressman Toby Chanco. Sabi rin niya, hindi uusad ang impeachment complaint laban kay BP Sara sa Kamara dahil walang incentive ngayon. Hindi talaga uusad. Hindi katulad nung nakaraan eh. Kumbaga may pakinabang eh. Diba? Kasi sa totoo lang kasi, yung mga nandiyan, pasensya na sa Kamara, alam natin marami pa rin mga matitino dyan. Marami pa rin makatao dyan. Nakikita natin yan. Siyempre, sila, kumbaga, yung mga gustong ma-impeach si BP Sara, hindi na importante sa kanila yung political career nila eh. Diba? Importante lang sa kanila dyan yung kung ano lang yung gusto nila, yun ang masunod. Diba? Parang ganon. Parang wala na kami pakialam kahit matalo kami. Tol, congressman lang naman ang tinatakbo namin. Distrito lang naman kami. Hindi katulad ng mga senador. Buong Pilipinas yun. Buong Pilipinas ang bumoboto ron. Kaya kailangan mag-ingat ka sa kilos mo. Diba? Sa desisyon mo. Hindi katulad dyan. Congressman, kahit matalo ka. Diba? O minsan, baka hindi ka pa matalo. Siyempre, kahit sabi mong i-impeach mo si BP Sara, halimbawa, sa lugar mo, puro anti-Duterte pala yun. Di panalo ka pa rin sa eleksyon kapag tumakbo kang congressman. Ganun yun. Hindi katulad sa mga senador.
buong Pilipinas, 'di ba? Ang nagdidesisyon sa iyong kapalaran. Oh. Hindi katulad, last year, merong kaukulang pundo na makukuha yung mga kongresista na pumirma. Kaya, in just one day, nakakuha sila ng 215 signatures dahil naipangako sa kanila na matatanggap nila yung kanilang FLR or Tsaka hindi na sila pwedeng magganyan ngayon kasi mainit yung issue ng mga kurakutan, yung mga ganyan. Kasi kapag pumutok na naman yung issue na yan, dagdag problema na naman yan. Diba? Dagdag problema na naman sa kanila, dagdag pula na naman sa kanila yan. Kaya kung meron silang matatagwa, pipirma ka sa impeachment ni BP Sara, tapos may mapupunta sa'yo, mababahagian ka ng grasya. At kapag yun, pumutok na ko, yari. Dagdag problema na naman ng administrasyon yan, dagdag problema na naman ng kamara yan, dagdag masamang isip na naman ng tao sa kanila yan. 'Di ba? Kaya ngayon, kailangan nilang mag-ingat kasi, kumbaga, ang taong bayan naman, nakatarget lock sa kanilang lahat. Kung sila nakatarget lock kay BP Sara, ang taong bayan nakatarget lock naman sa kanila. later release. Sinasabi ng Malacanang na hindi basta-basta i-release ang mga ito, may guidelines. Kaya lang nung nagkagipitan na, ni-release din. Etong ating Pangulo, iba ang sinasabi, iba ang nangyayari. O ngayon, yung 2026 budget, sabi, hindi natin pababayaan na mapunta sa kurakot ang pera ng taong bayan. Mga ayuda, ang daming pundo ng ayuda dito sa 2026 budget. Excuse me. Na yun ang pangamba ni Senator Amy. Yun daw ang pampadulas nila ngayon sa impeachment. Kaya bantayan po natin. Mabuti na lang at nandyan nauuna si Senator Amy na nag-iingay. At least tayo nakakabantay. Kumbaga, nahaharang agad ni Senator Amy. But then, sabi nga ni Congressman Toby Tiangco, walang incentive ngayon. Kaya, Walang grasya, meron disgrasya. naniniwala ko na yung payag ni Congressman Kaya pala sinasabi nilang parang para nakakapanlata yung impeachment ni BP Sara ngayon. Kasi walang bahagi ni Santa Claus. Kumbaga parang walang grasya. Parang nakakalungkot, nakakawalang ganang pumirma dyan. Siyempre, kapag alam mo naman, parang pag malaki yung madadali mo. Pag malaki yung mapupunta sa'yo, isang perma mo lang, kuwari, milyon. Siyempre, tuwan-tuwa ka nun, may gana ka nun. Pero kung alam mong walang mapupunta sa'yo, nako, parang isipin natin, mamaya, hindi lang ma-impeach, sayang lang perma natin. Tayo mong katwiran, di ba? Ronald Puno, hanggang Kamara o hanggang Committee on Justice lang, pwede nang patulugin ang impeachment case laban kay BP Sara. Dahil, inamin din niya, maraming kakampi ni BP Sara sa Senado. Ganon din yung paliwanag ni Congressman Abante. Siguradong maibabasura sa Senado ang anumang impeachment case na iakyat nila sa Senado. So, Hindi natin alam kasi, di ba? Kung si Chis Escudero kung si Senator Chis ang House Speaker, ang Senate President, malamang yung iniisip nilang baka mabasura yon, malamang baka pwedeng matuloy. Mababasura talaga yan, sabi ni Chis, ang kukulit nyo. Pero ngayon, syempre, alam naman natin, pasensya na, yung Senate President, alam naman natin, kontra kay BP Sara, kontra Duterte. At isa pa, yung tropa niya rin is kontra Duterte din. Kaya medyo, baka sakasakali, di ba? Kaya medyo delikado pa rin dyan sa Senado. Di ba? Although may mga kakampi talaga si BP Sara dyan na pwedeng sandigan natin. Pero syempre, alam nyo naman kung sino yung may mas mataas sa pwesto, kung sino yung kakampi nila. Di ba? Kaya medyo ako, nag-aalangan pa rin ako, parang hindi pa rin ako kumpiyansa gano eh. Pero, di ba? Yun na yun.
bakit mo, kung ikaw ang kongresista, bakit mo, lalo na kung taga Visayas ka and Mindanao, na kung saan napakataas ang rating ni BP Sara, 97% ang approval rating ni BP Sara kumpara sa 7% kay PBBM. So, itong mga taga Mindanao na kongresista, I'm sure mag-iisip ng ilang beses yan bago pipirma ng impeachment labang kay BP Sara. Ganon din Mindanao, 67% ang approval rating ni BP Sara. Oh, sige na lang, mga taga Luzon, perma kayo. Kaya nga ano yan eh, parang, ay bawal kasi banggitin dito yun eh. Parang pagpapati. Parang gano'n. Kapag ikaw binoto mo si BP Sara ng impeach, parang gano'n. Parang kung mahal mo pa ang political career mo, nako, iwas pirma. Parang gano'n. Lalong-lalo na malapit na eleksyon, di ba? Oh, siyempre, kung sakasakaling baka tatandaan sila niyan kung sino yung mga taong nag-impeach kay BP Sara. Okay lang sana kung i-impeach si BP Sara kasama ang taong bayan na mag-i-impeach sa kanya. Eh, ang problema, wala sa tabi nila yung taong bayan, nasa tabi ni BP Sara. 'Di ba? Ang mag-i-impeach lang sila-sila lang. 'Di ba? Hindi naman hinihiling ng taong bayan na ma-impeach si BP Sara. Oh, kaya kung sakasakali na sila ang mag-impeach kay BP Sara, sila ang magdesisyon at hindi ang taong bayan, talagang mararamdaman talaga nila yung galit ng mga supporter ni BP Sara, ng mga Duterte. Oh, kaya dyan sa Mindanao, yung sinasabi natin dyan na mga magtatapang na pumirma sa impeachment ni BP Sara, yung mga nasa congressman dyan sa Mindanao, nako mag-isip-isip kayo. Baka mamaya, nako, sige, kayo rin. Alam nyo naman, sinasabi nga ni General Macanas, mataas ang survey dyan kay BP Sara sa mga Duterte. Lalo na, alam natin, ang Mindanao, mahal ang Duterte dyan. Oh, nako, isip-isip din. Kailang kulang. Kaya, pasalamat tayo kay Congressman Ronaldo Pono na umamin na mahirap makakuha ng 100, ilan yun? 100, one-third of Congress. 100 plus. Hindi na katulad ng dati. Kaya, Ay, dati matindi ng ito na. Wala nang magagawa itong mga anti-Duterte forces. It's just a matter of time bago magpresidente ang ating minamahal na BP Sara. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Politika ang Pinas TV at syempre natunghayan natin ang boses na yan na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.